Lakas pa rin yung ano niya. Ang lakas pa rin ng tapon niya mga kabokals. Oh. And ito lito. Ayun, plus. Madulas mga kabokals. Naglabasan yung mga balahibo. Pero yan, ano natin, sasalukin na lang natin yan. Ayun na. Lumitaw na siya mga kabokals. Ayan. Nakita niyo yung ano, yung line. Yung line, nandiyan po yung tubig, diyan po nanggaling. So yan po yung mga naitapon natin. Good morning mga kabokals, isang maulan na linggo. So yan, ngayon yata ang tama ng habagat dito sa atin sa Bulacan. So ngayon po, tayo po nagpapakawala ng tubig. Ayan o. Yan po. Yung ating tubig na galing sa fish pan. Nagtatapon tayo mga kabukal ng tubig galing sa fish pan. Ayan, ang lakas ng ulan, no? Ayos. Ayan. So, ito nga po yung ating ano, tinanggal ko yung net. Yan mga kabukal, so walang net yan. Tinanggal ko yung net para makuha niya yung mga burak. May tapon niya yung mga burak. Lahat yan. So tatapon tayo ng ano, palilitawin natin siya mga kabukals. Tatapon natin. Ayun, no? May mga pumapasok na bagong tubig. Tingin ko magiging maulan ito maghapon natin kasi umaga pa lang ganyan na yung ano natin, no? Sitwasyon natin dito. Saka ngayon daw po talaga yung ano, maaaring ngayon po yung tama ng habagat dito sa ating lugar. So yun. So may pumapasok. Hindi ko kasi nagawa ito kahapon kasi kahapon umaaraw. Ano yung ulan. Pahinto-hinto ba. Tapos ano, konting ulan lang. Pero ngayon kasi nakita ko napakadilim. Saka ano, tingin ko mas maulan ngayon. Kaya ngayon po tayo nagbabawas. Ayan, nagbabawas tayo. Palilitawin ko lang naman yung motor natin. Kasi sobrang taas na rin po ng ating pan. Para po mapalitan yung tubig. Para mapalitan kasi ano na, medyo lumalapot na rin talaga. Para ano, yan po yung gagawin natin tuwing may habagat. Tapon tayo ng tubig. Tapon lang tayong ano lang naman, yun nga. Palilitawin lang natin yung motor and then yung ulan, kakaulan, ilulubog niya uli yung motor. So ang magiging sukatan natin yan yung motor. Kasi yung motor na yan mga kabukas, nakaangat yan ng ano siguro mga 3 dangkal mula sa flooring Nakaangat yan ng 3 dangkal mula sa flooring. Kaya ano, kumbaga nasa ano na siya, nasa ibabaw na talaga siya. So yung mailitaw lang natin yan, ayos na. Ayos na maano natin, at least yung siguro mga 25% maitapon natin gano'n. Kasi may lupa tayo sa ilalim, hindi natin po pwedeng ano yan isagad. Mahihigop yung lupa sa ilalim. Ayan. Lakas ng ating motor, oh. Nakatodo kasi yan. Nakatodo yan mga kabukal. Kita nyo kung gano'n siya kalakas yung ating motor. Diba? Kailangan ko lagyan ng bato ron, no? Kasi nagwawala yung hose pagka wala yung bato. Wala yung semento na yan. Hindi dito natin pinapatama para hindi niya hukayin hindi niya sirain yung ating kanal. May bato yan, may bato yan dyan. Ayan. So yun mga kabukas ang ano. Sana lang walang hangin, ulan lang. Ulan lang sana yung ano. Lakas, diba? Problema, naubusan na ako ng damo para sa ating kambing kasi nung isang araw pa ako nag-ready. Akala ko tatama nung Biyernes, Sabado, akala ko tatama na. Ngayon pala linggo pa lang mukhang linggo hanggang bukas siguro ito. O sana wala na bukas. Ngayong linggo lang. Ayan.
Tuloy-tuloy yun doon sa baba. Yan, tuloy-tuloy na yan doon sa baba. Dito. Yan. Umaagos na siya. Umaagos na siya doon. Paikot. Tyson! Gutom ka na, Tyson? Gutom ng Tyson ko. Mamaya, wait lang. Yan, kagigising ko lang kasi mga kabukals. Kanina madaling araw daw. Maulan. Ano naman, alanganin naman akong gumising na madaling araw kasi pagod din. Pero ngayon, ito maghapon, tingin ko maulan yan. Yan, ano na yung yung hens natin dito, tatlo na yung nakukuha ko. Gagawin ko lang 8 pala mga kabukals, 8 lang ilalagay natin dito sa ating breeding. Kasi kung ika-14 natin, masyado din marami. Hindi naman lahat yung magiging fertile. So sayang lang din. Might as well doon na lang sila sa battery cage para itlog nila maibebenta pa natin. Tapos dito tingin ko 8 sakto lang para sa 2 rooster natin na nandito. 8 hen para talagang mataas ang percentage ng fertility ng itlog nila. Ayan Tagal din matagal din lumitaw mga kabukal. So matagal din lumitaw. Ibig sabihin marami pala yung madami din yung itatapon talaga natin na tubig para mapalitaw lang natin yung motor na yan. Wala pa Di pa halos lumitaw yung kanyang ibabaw Yan, walang net kaya sumasama po yung mga burak diyan Pero mamaya pagkatapos niya lilinisin ko yan, bubuksan ko yan. Kasi sigurado yan may mga nag-accumulate na dumi sa loob ng hélice niya. Ayan. Ibugan niya po gagawin natin, siguro pagka depende sa may depende rin sa dating na ulan Basta tuwing may habagat na ganyan na may low pressure, sasamantalahin natin. Kasi nga hindi natin magamitan ng poso kasi yung poso natin mahina nga. So sa ulan tayo nakadepende. Sa ulan tayo didepende sa pagdidrain, pagpapalit ng tubig ng ating pond. Ayan. Ayan, yung mailalabas natin na yan. Siguro mga ilan drum din yan, Ayan, Siguro makapaglalabas tayo ng mga 5 drum na ganyang kalaki. Para maipalitaw natin yung motor. Baka hindi lang, Malaki din talaga yung capacity ng ating fish pan, Malaki din ang kanyang Ito for delivery na dapat ngayon, linggo. Usapan namin ni Sir Butch. Ngayon kaya maulan. Hindi ko magagamit yung ating Raptor. Mabigat na rin kasi yan. Ito, lagyan mo ito ng 10 piraso, mabigat din yan. Kaya yan, tignan ko kung baka paano ko muna yung ito mga kabukals, yung ating mga sisiu. Sold out na rin to Yan, sold out na rin po yan. Binigay ko 100 pesos, 17 pieces. Kasi 8 pieces lang dapat ang bibili ni ma'am. From San Miguel. Nakalimutan ko yung pangalan, sorry. From San Miguel, Bulacan. Sabi ko, ma'am, kunin mo na lahat. Bigay ko na lang ng 100 pesos. Sabi sa ayun, pumayag naman siya. May bago tayong shipper. May bago tayong shipper, mga kabokal. So sa lahat po ng mga bibili ng sisiu, manok, basta Bulacan area, Manila, Quezon City may bago tayong shipper. Si Andrew. Si Andrew kasi si Andrew pala dating naglalala move yan, naalala ko. Naglalala move yan may kotse yan dati. Yun. So, ang dami kasing lumalagpas na mga order na hindi ko mapaliliver kasi yung ating kinukontratang pet shipper. Kasi pet shipper talaga, iba ang singil ng pet shipper medyo mataas talaga. Si Andrew,
presyong lalamove lang na ano. So yun. Yun po i-deliver niya San Miguel, Bulacan 700 yung yung 17 pieces na sisiw, tapos may kasama siyang worth 200 pesos na Madre de Agua cutting. Ayan. Kay Ma'am Mirasol ba? Sorry ma'am, nakakalimutan ko yung pangalan, pero yung parang si Ma'am Mirasol yata yun. Okay na yan, hinihintay na lang namin yung panahon na gumanda, pero for delivery na yan. So yan, may mga i-deliver pa si Andrew na iba na Norsagaray din. Ayan, ito Norsagaray, yung ating ibang rooster dyan na binibenta. So yan, Bulacan area, Manila, Quezon City. Ayan, o pwede si Andrew dyan. Nakasingle siya, nakasingle. Dami oh. Ang plano ko dito sa tag-init, kasi may mahaba pa tayong hose dyan, didiligin ko yung Madre de Agua dun sa lote ni Ate Ninfa. Dun natin patatapunin kasi ano, hindi maganda yung tubo ng Madre de Agua doon, naninilaw ba. Kahit dito ang gaganda na ng tubo ng Madre de Agua natin dito sa loob, pero doon ang naninilaw, parang hindi maganda yung lupa ro sa kabila. Ang gagawin natin yan, doon natin itatapon niya pagka tag-init. Meron na ako contingency plan dyan kasi bibili nga ako nung drum na malaki na square. Tapos may timer na ako dyan, dadagdagan ko ng mga 2 timer para 24 hours siyang nag-extract ng tubig. Kasi nga 'di ba yung ating poso nauubusan. So may timer ako dyan, 20 minutes, every 20 minutes humihigop siya 4 minutes. Higop siya 4 minutes patay. Tayo nga 20 minutes, higop 4 minutes patay. Ganun po. Nakakapuno po tayo ng lagpas 1 drum sa magdamag. So pag nakabili tayo nung square na drum, 6 barrel kasi ang capacity noon eh. 6 na ganyan. 6 na ganyan ang capacity daw noon. So yun, di ba, 24 hours lang natin, pagpapalit-palitin lang natin yung timer. Kasi may 16 repetition lang po ang capacity ng isang timer eh. 16 repetition lang. So, bili tayo ng 3, 200 plus lang naman yun. Para 24 hours ang tatakbo. Meron sa gabi, meron sa umaga, and then meron sa after lunch. Yun. So, tuloy-tuloy po yung supply ng tubig natin, mangyayari nun. And then, para pag kailangan natin magpalit ng tubig, let's say tag-init na, kailangan natin magpalit ng tubig. So, ganyan din gagawin natin, magpapalabas tayo ng ganyan. Tapos uubusin natin sa kanya yung isang square na drum na yun pangbalik. Yun nga lang, magastos yun kasi nga kuryente. Pero nasa plano naman po na magso-solar tayo. Magso-solar tayo in the near future. Depende sa budget. Pero yun po ang mga plano natin dyan. Magso-solar po tayo talaga. So sa ngayon, tiyaga lang muna tayo sa pagbabayad sa Meralco. Pero in the future, magso-solar tayo. Sana lang wag nila pakialaman yung solar. Kasi may mga naririnig tayo na may mga gusto silang gawin sa patungkol sa pag-set up ng mga solar. Parang gusto yata hinga ng permit, mga ganyan. Permit ba? Building permit, parang gano'n. Ewan ko. Sana naman wag na nilang pakialaman yun. Ayan. So mamaya mga kabokals, update ko kayo pagka nailitaw na natin yung motor. Ayan, medyo lumilitaw na siya. Medyo lumilitaw na, pero matagal pa lang. Marami talaga tayong itatapon dito talaga. Ayan, balikan natin. Lakas pa rin yung niya. Ang lakas pa rin ng tapon niya, mga kabokals, oh. And ito lito. Ayun, plus madulas, mga kabokals. Naglabasan yung mga balahibo, pero yan, natin, sasalukin na lang natin yan. Ayan na. Lumitaw na siya, mga kabokals. Ayan. Nakita niyo yung line. Yung line, nandiyan po yung tubig, diyan po nanggaling. So yan po yung mga naitapon natin. Yan po yung mga naitapon natin. Yan.
Tingnan natin dito. Ang laki na binaba rito. Ano kasi ang klebe. Ay hindi, pares lang. Pares lang. O naka ano naman yan eh kasi tawag dito, nilevel nila Kuya Greg yan eh. Okay na siguro yun mga kabukals, hindi na natin ililitaw yung motor. Okay na yun, mataas naman na yung ano, malaki naman na yung naitapo natin. Ayan. So okay na siguro ito mga kabukals. Patay na natin. Yan. So yan, ma-scooping ko pa yan mamaya. Tapos itong motor, ilinisin ko pa yan. Yan mo. Oh, dami pumasok na ano. Dami pumasok yan. So yan, bubuksan ko yan mamaya. Bubuksan ko. Ilinisin ko loob niyan. Yan po mangyayari niyan. Tapos ibabalik natin yung kulambo. Ayun yung kulambo niya. Ibabalik natin bago natin paandarin uli sa aquaponics. Okay lang naman yan kahit walang umaagos sa aquaponics ngayon kasi may nakapondo naman tubig sa pipe natin eh. Saka maulan naman, hindi naman mainit. So kahit mamayang hapon ko na paandarin uli yan, okay lang yan. So yan, lilinisin ko ito mamaya. Mamaya papakita ko mga kabukals kung paano natin lilinisin yung motor. Yan mga kabukals, yung ating mga hito, dami. Uunahin sa ilalim. Diba, ang dami nila oh. May sigla pa rin. So yun lang kinakain nila kasi yung mga tira-tira ng ating mga manok, yung mga droppings nila. Hindi natin sila binibigyan ng pagkain. So ibig sabihin hindi natin ginagastusan yung mga hito natin na yan. Depende lang sila dito sa ating mga manok. So yun nga. Problema umaano. Maaraw. Kapeki yata ako ah. Mukhang hindi bubuhos ang ulan ah. Ayan mga kabukal, so ito na siya. Ayan, so lilinisin lang natin kasi may mga pumasok na balahibo dito sa ano, sa entrada nung sa may RC niya. Ayan, tanggalin natin. Yan po yung reason kung bakit binabalutan natin ng kulambo para hindi pumasok yung mga balahibo. Kasi babara po sa hélice yan, papahintuin niya to. Tapos pag huminto yung hélice, masusunog yung motor kasi tuloy pa rin yung andar ng motor, kaya lang hindi na tumatakbo yung hélice kasi may nakabuhol na balahibo. Kaya yun po yung reason kung bakit hindi natin pwedeng tanggalin yung kulambo mga kabukals. Masusunog yung motor natin pagka gabi, nabaran siya, hindi natin alam. Sunog yan. Kaya nakascrew lang naman to, ayan o. Nakascrew lang naman yan, tatlo. Ito hindi naman natin palaging gagawin to ngayon lang kasi nag-drain nga tayo. Nagtapon tayo ng tubig and then ito ang ginamit natin. Pero pagka ano naman, nabalutan na natin ng kulambo. Yung kulambo na lang ang binabrush natin ng walis kada lilinisin natin. Hindi na natin tinatanggal yung kulambo. Wala pang 1 minuto yung mga kabukals yung pagbabrush ng burak kasi nagkakaroon ng bulak. Nagbi-build up yung burak sa labas ng kulambo eh. So ano na, hindi na siya nakakahigo. Pero ang maganda ron, yung hélice niya umiikot pa rin sa loob. Kahit po hindi na nakakahigop dahil sa burak, umiikot pa rin yung hélice niya. Versus yung wala siyang kulambo, papasukin siya ng balahibo, hihinto yung hélice pero yung motor umuugong pa rin. So yun po yung nakakasunog ng motor. Kaya kailangan yung kulambo. Ayan o. Ayan. Ito nyo mga kabukals, ito. Ayan o. Yung sinasabi ko, ayan.
Ito yung tatanggalin natin. Yan. Tanggalin pa natin to kasi ano yun eh, pumasok sa loob yun eh. Pakita ko yung hélice mga kabukal. Nung una, tatakot akong baklasin to. Kaya lang kasi ako naman ni ano eh, si Enteng buting-ting din ako eh. Basta ang inaano ko, tinatandaan ko kung paano siya binaklas, kung paano ko siya binaklas, tinatandaan ko yun. Siyempre, kung paano mo siya binaklas, ganun mo din siya ibabalik. Kaya ayun. Ayan o. Ayan. So ayun yung entrada ng hélice mga kabukals ito. Ayun yung hélice. So pag yan napasukan ng ano ng balahibo, yan po yung bumabara. Nasa muna natin siya. Yan. Basa natin. Kaya kumuha ko ng tubig na ano. Mulubog po ako. Ayan ha. Linis na yan mga kabukals oh. Malinis na yan. Tapos, salubungan natin dito yan. Yan. Yan, ito malinis na loob niyan. Ito naman. Meron siya sariling filter. Ayan, ito filter niya kaya lang. Malalaki kasi butas niya. Ayan oh. Papasok ang yung mga balahibo maliliit. Papasok yan. Saka yung mga dumi-dumi maliliit. Aminado naman yung pinagbilan ko. Ang sakit daw talaga nito, nababarhan, tapos hihinto yung hélice, yung ano niya, yung hélice nga, tapos masusunog yung motor. Yan daw talaga ang sakit ng ganitong ano, submersible pump. Kaya nga sabi sa akin, hindi daw po pwede ito sa madumi. Kaya yun naman po ginawa natin, kasi wala nga po tayo makitang ano eh, ibang submersible pump na kaya niyang iakyat yung tubig dun sa aquaponics natin kasi mataas yung aquaponics natin. Buti sana kung mababa, kung mababa, level lang, marami po nabibili yung mga pang aquarium, pwede po yun. Kaya lang, hindi nga may akyat. Kailangan natin yung ganitong kalakas para may akyat niya yung tubig. Ang downside naman yun nga, bumabara. So yan, kaka muna dyan. Diba malinis na? Babalik lang natin to. Ayan. Tapos i-screw natin uli. Yun.
tip mga kabukals, pagka naghihigpit kayo sa plastic, kunyari screw tapos plastic yung ano, yung pinaka housing ng ano, wag niyo piliting ano, wag niyo pakahigpitan. May tendency po kasi mabasag o kaya ma-lost thread. Yung ano lang, yung tamang higpit lang. Ayan. Ayan na siya. So ito naman, ito yung ano niya. Kalabas niya na ano. Gasan din natin. Ayan. Tapos nakapatong lang yan dito mga kabukol. Ganyan lang yan. Kasi screw natin. Yan. Tapos yan, ito na yung mahiwagang kulambo mga kabukals. Ito yung protection nya. Yan. Andito yung hose. Ayan o. Ayan yung pasukan ng hose. Ito. Tapos nakasabit lang siya doon. Ang flooring natin andito pa sa ibaba. So hindi siya nakaside sa flooring mga kabukals. Nakabitin lang siya sa tubig. Ayan. Balik na natin para mapaandar na uli natin yung ano, ating aquaponics. Ayun na mga kabukals. Masaya na po yung tubig na itinatapon niya sa aquaponics natin. Tapos ibinabalik dito sa ating pond. Ito na siya. Malakas siya ngayon dahil bago linis. Ayun na siya. Sobrang lakas oh. Sumisirit oh. Pero ito yung hose mga kabukals. Ayun yung hose. Ayan, yan na po yung paakyat dun sa ating aquaponics. Yan. Sobrang lakas ng pressure sa misigilit. Lakas kasi ano, bagong linis kasi kaya malakas. Pero ano yun, konting diin lang yan mamaya. Yan, so laking ano na bawas. So yun, nakita nyo ba? Nakita nyo naman mga kabukals. So laki ng yung guhit oh, nakita nyo yung guhit. Ayan. So malaki na rin po yung ating na ibawas na tubig naman. Sana umulan. Ang problema na ito, huminto yung ulan. Hindi na nagulan ya. Ewan ko lang mamayang gabi kung uulan. Ayan na mga kabukals, gabi pala uulan. Yan, napakalakas ng ulan no. And yan, nare-refill na yung ating ano. Nare-refill na yung ating fish pan. Ayan. Hindi po yan ha. Ando po yung main. Ayun, mas malakas yun nando sa dulo. Hindi lang makita. Ayan. Ayan. Yan, so nare-refill na yung ating fish pan mga kabukal. Ayan, maganda. Sana magdamag. Magdamag. Hindi, ano lang yan, sandali lang siguro. Pero at least 'di ba, na mapapalitan na yung tinapon natin kahit paano. Hindi man niya maibalik yung dating ano, taas. At least may papasok na bagong tubig. Tinanggal natin yung luma kanina na madumi na. And then may papasok na malinis ngayon galing sa ulan.
Ayan. Ayan mga kabukal. Meron pa tayo sa ron. Andun. Kaya lang ano lang yan. Mas mahina lang yan. Ayan. Ayan, mas mahina lang. Parang ihi ko lang, oh. Parang ihi ko lang, eh. Dito lang nagagaling yan, eh. Ayan. Yan nagagaling yan, eh. Ayan. Ayan. So ayan mga kabokals, yan po ang aking may babahagi sa inyo for today. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Hanggang sa muli. Yan, hanggang sa muli. Hanggang bukas ulit mga kabokals. Amazing na buhay.